Guys, dagdag kaalaman lang, no, kung paano natin malalaman na gumagana yung equalizer. Yan ay gumagana lang during charging and discharging. Pag ang battery nyo ay naka-sitting voltage lang or ganyan lang, naka-standby lang, normally pare-parehas na ang voltage nyan. Pero during charging, since dinadagdagan niya yung laman ng battery, at during discharging, kung kailan nagmamaneho kayo, doon naman siya nagbabawas. Pero hindi pantay-pantay ang bawas niya, hindi rin pantay-pantay ang dagdag niya. Kaya nga may equalizer para ma-maintain na lagi silang pare-parehas at masigurado na yung laman ng charge niya ay pare-parehas din. Ngayon, paano nyo malalaman kung gumagana ba yung equalizer? Kailangan nyo ng clamp meter na merong DC function ng clamp. Itong clamp meter, pag nakaharap sa inyo, ito yung positive na side, ito naman yung negative side. Kasi yung kuryente, depende kung saan manggagaling. Kunyari, ito yung harapan, no? Ang battery nandito sa right side. Pag pumunta yung power papunta ron, papalabas ng battery papunta sa may kabila, positive ang lalabas na reading dito. Pero kung ang energy ay manggagaling dito sa may kabila papunta sa may battery, since tumawid siya sa likod, ang lalabas naman dito ay negative. Indication na yung power is kinakargahan niya yung battery, at kung positive naman, yung battery papunta sa kaliwa yung flow ng kuryente. Pero pwede nyo i-vice versa, baliktarin nyo lang. Imbis na nandito yung battery, pwede rin naman nandito sa may kabila. Siyempre, mababago rin yung orientation or yung reading niya. Pero, para malaman nyo kung paano yung tamang pagsusukat na gumagana yung equalizer, itong side na ito, dapat ito yung papunta sa may equalizer. Ito naman ang papunta sa may battery. Okay, so i-explain natin, no? So, since ito ay pare-parehas ang voltage, ito yung multimeter natin. I-check natin tong isa. Ang voltage niya ay 13.27. So pare-parehas siya, 13.27, 13.28. Ayan, 13.28. Di ba tayo sa may kabila? 13.29. Yung 1 point na yon sa pinakadulo, okay lang yon, as long na hindi sa second digit. Ngayon, since pare-parehas yan or magkakalapit, para malaman natin kung gumagana yung equalizer, kasi kung hindi natin makukuha yung pagta-transfer ng equalizer dahil pare-parehas na nga yung voltage niya babaguhin natin yung voltahe ng isang battery. So from 13.29 or 28, gagawin natin 14.5. So ikakabit natin tong power supply dito sa negative ng battery na ito, at dito sa may positive ng battery na ito. Ayan. So nakakabit na. Bubuhayin natin. Nakalagay dito 13.5. So i-check natin ngayon kung ilan ang voltahe nito. So ayan, nakakabit na. Ang voltahe niya ay 13.38. So tumaas na. Unti-unting tataas yan dahil nga nagcha-charge siya. So syempre, yung iba ay 13.29, 13.28. Hindi na balance yan. Ngayon tignan natin kung paano gumagana yung equalizer. So isa-set natin siya sa DC. Sa DC, isi-zero natin. Then tulad na lang sinabi ko sa inyo, itong clamp meter na to, itong harapan, ito yung papunta sa may equalizer, yung kabila papunta sa may battery. So ika-clamp natin dito sa may positive ng baterya na ito, kung saan yung binago natin ang voltahe. Lumalabas dito 0.78. Ibig sabihin,
from battery, dadaan siya dito sa likod, papunta sa equalizer, kumukuha siya ng negative 82 amps. Saan napupunta yon? Yung negative 82 na yon. Napupunta yon dito sa mga ibang kulay pula, sa ibang battery. So, lagay tayo dito. Mapapansin nyo, walang negative, 0.22. Next na pula tayo. Ito sa may next na pula na to. Yan. Makikita nyo, baliktad. Yan, makikita nyo, positive 24. Dito sa may pangalawa, positive 26 naman. Ito naman, pag dito sa by battery na kinakargahan natin, negative 95. Sa may dito, sa may pang-apat, positive 26. Sa huli naman, yung pang-6 ay pang-5 battery, positive 29. So anong nangyayari? Dahil nga iba ang voltage nito, ipinapasa niya sa iba yung current para magpantay-pantay sila. Subukan naman natin tanggalin ngayon. Papatayin natin. Hugutin natin ito. Tapos i-check natin yung voltahe. $13.43. Next is 13.34. Next is Next is 13.34. So, mataas itong kinargahan natin. So, ayan, nag-balance na siya. Kasi hindi naman ganun katagal ang ginawa natin eh. Kaya nag-balance agad siya. Ngayon, ite-testing natin dito sa clamp meter. So, nakalagay pa rin tayo sa DC. Set natin 0. Ito, nakaharap sa equalizer. Negative 33. Bumabawas siya dito sa battery na ito ng negative 32. Sa next battery, nagdadagdag naman siya ng 0.5 na capacitive. Sa may kabila, is dapat nakaharap. Dumadagdag naman siya ng 0.5 hanggang mag 0-0 lahat yan. So kukunin niya yung energy nito, yung sobra, i-distribute niya dyan. So makikita nyo kung negative o positive, kung papasok o papalabas yung kuryente. Doon nyo malalaman kung gumagana ba yung equalizer. And then later on, magsi-zero yan. Magbabalance na sila lahat. Capable to sa 10 amp balancing. So ganun siya kabilis mag-balance. So yun lang po, no. Shoutout kay Sir Nico na bibili nitong equalizer.